that she wrote, "Speech to the young, speech to the progress toward. Say to them, say to the down keepers, the sun slappers, the self-soilers, the harmony ushers, even if you are not ready for the day, it cannot always be night." Sir, flex I do work 6 I'm like Mike. He's out of sight. Whoa, you done got me pipe. You man like Ike. 6 at the spot. Into the night. Yeah, I'm shaking the drop. I'm still up on top. I been had the bop. The devil my op. Can't pay me to stop. My God at the top. We gon' praise our way out the grave, dog. Living, speaking, praise God. Walking out the graveyard, back to life. I serve, follow your word. See with new sight. Into the night. Still outside, still outside, still outside, still outside. Tame Impala, stay outside. And I'm still outside, I'm still outside, still outside. Let's get right, 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 let's get right. Get right. I think it goes something like Gabi, get 'em. Boy, I had to back the grave, good morning. I've been sleeping for too long, how me on it? Everybody talking, trying to see me. Disbelief like, hey, breathing, he was 6 feet deep. Oh, what you say? Hold on, shut your mouth. Dead man can't holler what you talking about. Cause what you threw that door, it ain't no walking now. But let me take you back in time in my coffin now. Oh, I know you smell it in the air. Cause I've been in the grave for too long, I swear. People crying, I'm missing. Oh, bitch, where it been written? My face pale, they can't tell your boy back to you risen. Comes to comfort, call the preacher. He's so gone. And so became the bad and richer. For so long. Hey, but hold on. Before you cry and run out. Cause somebody come and say something. Come out. It's not over. Nah, it's not over. Tell your grandma, tell your moms, it's not over. Good morning, everyone, and welcome to the 16th year anniversary celebration of Vision Church Quirino High! Ayan, good morning. Hello, Ate Ina. Hello. And hello, everyone. Happy anniversary po sa inyong lahat. Happy anniversary. Ayan. Happy anniversary po. I am Jasper and I'm so happy to be hosting that XVI with you today. Yes, and I am Ate Ina. Ayan. And sabi mo naman dyan sa katabi mo, happy anniversary. Ay, ang sweet, no? Ayan. So, alam mo, mas exciting tong ano na to, no, tong year na to. Kasi tingnan niyo naman, 'di ba, ang ating theme, 'di ba, for this year, XVI, Expansion, Victory, and Increase. Right. Alright, exciting kasi alam natin na lahat ng faith declaration natin as Vision Church is great expansion. And that's not end as the year comes and dahil tuloy lang ang paglawak at may kasama pang tagumpay at pagdami. Amen. Totoo yan. No? Ikaw ba, Jasper, ano ba yung great expansion ni Lord sa buhay mo today? Grabe, alam mo, Ate Ina, no? Dati po, nung bata ako, pangarap na pangarap kong makasakay ng eroplano. Talagang napapanaginipan ko talaga yun. Nakasakay ako ng eroplano. And then, alam nyo, one day, God allows me na makapunta ng Cagayan de Oro ng airplane at all expense. Thank you, Lord. Sabi ko, grabe. Great expansion talaga ang taong ito. Nakita ko na yung Luzon, yung Visayas, at Mindanao. Talagang sobrang nagpapasalamat ako sa Lord that He is truly the God of
expansion. Ikaw, Ate Ina, alam ko mas marami kang great expansion story kaysa sa akin. Talagang blessed na blessed. Hindi. Kumbaga, napakarami kasi talagang ginagawa ni Lord, no? Hindi talaga siya nagpapahinga. Yes. No? Pero siguro isa sa share ko na great expansion ni Lord sa akin, yung pangarap ko na kinalimutan ko na dati. Kasi for 3 years, meron akong home-based na business. Pero this year, binigyan niya ako ng pinakauna na physical store. Ay, kaya grabe, talagang hindi ko alam kung ano pang gagawin ni Lord no? Hindi natin alam. Tama ka dyan, Ate Ina. At syempre, hindi rin po malabo sa inyo na kayong mga nakaupo dyan, alam namin na may kanya-kanya po kayong great expansion story. Amen po ba? Amen. Talagang God allows us talagang ma-experience natin ang great expansion. Hindi man naging madali ang lahat ng yun, we can say that God has been with us through it all. Yes, totoo yan, Jasper. And this year, we are excited for more of God's goodness and favor as we declare expansion, victory, and increase. Diba? So, siguro umpisa na natin, Jasper, no? And we'd like to start this celebration by introducing to you all, syempre pa, ang President and Senior Pastor of Jesus Vision World Harvest Ministries. And also, he is a member of the Philippine Council of Evangelical Bishops. Can we all welcome po, Bishop Francis G. Alvarado? Ayan. And our senior pastor, Pastor Cynthia Alvarado. Ayan, sige nga po, can we give them a round of applause? Ayan, welcome po again, Bishop Francis and Pastora Cynthia. We also would like to welcome the matter of our Pastor Raymond Alex, Mrs. Rosario Alex. He is also a regular disciple of our church. Good morning po sa inyo, ma'am. So maraming pong salamat sa inyong pagpunta, no? Pero syempre, welcome naman natin, Jasper. Siyempre, hindi natin makakalimutan ang ating mga important person here na kasama natin ngayong umaga celebrating with us. Palakpakan po natin ng malakas ang ating First Timers! Alright. Ayan, may piyok-piyok pa. Welcome po sa inyo lahat, mga First Timers. Grabe, Ayan. no? Welcome. Welcome Alam niyo po. po ba kahapon, no, sa ating harvest celebration, we had 69 first-timers. Palakpakan naman natin si Lord doon. Ayan. And today, I believe we have more than 50 first-timers na at this time and we are still counting. Mahaba pa po ang pila doon sa ating Reggie. Kaya nga mukhang hindi na magkakasya. Pwede ba palakpakan niyo yung 50 plus na first-timers? Welcome po sa inyong lahat. You are the reason why we are celebrating here today. Talaga namang, pwede po ba, gusto ko muna makita, patayuin nyo nga muna yung mga first-timers natin na nandyan. Para naman makita ba sabihin, hindi totoo yung 50. Ayan, asan yung 50 na first-timers? 50 plus po yan. At yung iba nandun pa sa labas. Palakpakan Welcome naman po natin, again no? sa ating church. Masaya po kami nakasama namin kayong lahat ngayong araw na to dito sa ating church. We pray na bawat isa po sa inyo ay mapagpala as you open your hearts for God today. Amen. At alam niyo po, for 16 years, talagang napakaraming buhay ang binago ni Lord through this church. Diba? Kaya nga, diba, yung mga great expansion stories natin, dati pangarap mo lang, pero ngayon nilalakaran mo na, diba? Kaya nga gusto nating magpasalamat si Lord. So, iniimbitahan po namin kayo na tumayo. Ayan. So talagang this time we will praise our God. We will thank Him for all He has done. Kasi yung dati, di ba, na akala mo imposible sa buhay mo, ngayon ginawa na ni Lord sa'yo. Amen. At yung mga bagay na hindi mo pa nararanasan, huwag kang mag-alala. Dahil kung nangyari sa iba, mangyayari din sa'yo yan. Amen po ba? So yun nga, can we give God a mighty hand of praise? So meron na. Kaya sabay naman natin pasalamatan ng ating Panginoon. Come on, shout your praises because ang kabutihan ng Diyos ay hindi nagbabago simula noon, ngayon at magpakailanman. Come on! Mataas ang papuri sa Panginoon. Ayan. Ang kalawakan, hindi ko makuha.
sa piling mo. Come on, shout your praises to Jesus! Hallelujah! Come on, hands up! Sige po, yung mataas sa palakpak sa Lord. And then everything that has breath in this place, praise Jesus! Come on! Hey! Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Come on. Oh, we praise you, Jesus. I praise on the valley, I praise on the mountain, I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting, I praise when I'm numbered, I praise when surrounded, 'cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, we praise it. Praise the Lord. Oh, my soul. I praise when I feel it. I praise when I don't. Come on, everyone, sing it out. I praise 'cause I know you're still in control. Yes, you are, Jesus. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is a shout that brings Jericho down. Come on, everybody, clap your hands. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Oh, my soul. I praise when I feel it. I praise when I don't. Oh, we gotta sing it out. I praise 'cause I know you're still in control. 'Cause praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is a shout that brings Jericho down. Let's sing it out. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Oh, my soul. Oh, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Oh, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord. Oh, my soul. Come on, put your hands up. Oh, there's no one like you, Jesus. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign.
shout it to the world, you're the greatest. I sing it till it's heard, you're the greatest. It's what you deserve, you're the greatest. Jesus, I will lift your name up high. Oh, in the name of Jesus in this place, come on. Give what you deserve and hold nothing in reserve. No matter how deep it, I still believe it's what you deserve. Oh, my praise, my praise belongs to you. Oh, my praise, my praise belongs to you. I shout it to the world, you're the greatest. I sing it till it's heard, you're the greatest. It's what you deserve, you're the greatest. Jesus, I will lift your name up high. When it's the name of Jesus, as we praise him tonight, come on. Lift your name up high. We're gonna celebrate it. 1, 2, 3, hey! Jesus! Oh, you deserve it all, Lord. What if you give what you deserve and hold nothing in reserve? No matter how I'm feeling, I still believe it's what you deserve. Yes, Lord. Oh, my praise belongs to you. Oh, my praise belongs to you. Someone like you, Lord. I shout it to the world. You're the greatest. I sing it till it's heard. You're the greatest. It's what you deserve. You're the greatest. Jesus, I will lift your name up high. Come put our hands up together. Oh, Jesus, I lift your name up high. We're gonna have a party tonight. 1, 2, everybody jump, jump. Hey, hey. Oh, now everyone say, Shout Jesus! Jesus! you deserve it all. Let everything that has breath praise the Lord, for He is worthy to be praised. Everybody shout out to the Lord. We lift you higher, singing one accord, for you are worthy to be praised. Everybody shout out to the Lord. We're gonna sing praise. You're the greatest. Come on, put our hands up. You're the greatest. We're gonna lift the name of Jesus. You're the greatest. Come on, everybody sing it out. You're the greatest of all, Jesus. You're the greatest. You're the greatest. You're the greatest. Jesus, I will lift your name up high. We're gonna dance as we celebrate. I lift your name up high. Hey! And 1, 2, come on, everybody jump, jump! Hey, hey, Jesus! Hey! Jesus! Jesus! Jesus!
ng panahon, sa lahat ng oras, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Kaya Lord, sa oras na to, Panginoon, sa lahat din ng panahon at oras ng aming mga buhay, hindi kami titigil na purihin ka. At walang dahilan para hindi ka namin bigyan ng papuri dahil ikaw ay dakila at tapat na Diyos. Oh, we praise your name, Jesus. Patuloy ka namin sinasamba, Panginoon. Oh Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Diyos, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, ika'y dakila. Maghari
buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, higit ka sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maraming ka. Magtiwala ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maraming ka. Magtiwala ka sa buhay ko, Diyos. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dinadakila ka sa buhay ko. Dinadakila ka sa buhay ko. Jesus, dinadakila ka sa buhay ko. Aming Ama. Ang papuri ko sa'yo, Diyos.
Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Dakila ang pag-ibig mo at ang iyong katapatan. Kay Lord, patuloy naming itinataas ang aming mga papuri sa iyo. Ikaw lang ang Diyos na karapat-dapat, ang aming Panginoon, ang Hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos, at walang iba kundi Ikaw, Panginoong Jesus. Sige po, patuloy nating i-wave yung mga kamay natin at magsalita po tayo ng ating pasasalamat sa Panginoon. Lord, we thank you. Ibinabalik po namin lahat ng papuri, lahat ng pagpapala, lahat ng kadakilaan. Ikaw lamang, Jesus, ang tunay at nag-iisang karapat-dapat. We thank you, Lord. In Jesus' name, we all shout. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Mari po bang bago tayo umupo, yan, pwede po tayong sumigaw ng isang malakas na hallelujah in 3, 2, 1! Hallelujah! Hallelujah! Napakabuti ng ating Lord. Sige po, you may all be seated in the presence of our God. Thank you so much, worship team. Ayan. Alam niyo po, whenever a church celebrates its anniversary, it is also a reminder that there are people who took the serious call in their lives, and they are our pastors. Yes, tama ka dyan, Ate Ina. May church kasi may pastor. And today, as we celebrate our 16th year, is it an honor to introduce to you my pastors who for 16 years ay inalaan ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Friends, our Vision Church Quirino High Pastor, Pastor Raymond and Pastor Rosemary Alex. Good morning po sa inyong lahat. Parang walang tao ah. Good morning! So welcome po sa ating XBI, the 16th anniversary celebration of our church, ang Vision Church Quirino High. Gusto ko munang batiin yung mga nanonood sa ating live stream today. Meron dyan, nandyan yung ating missionary from Tagum City. Hello sa inyo dyan. Tapos yung mga disciple natin sa Samar, meron din na nanonood. At syempre, ano rin tayo, out of the country. Yung mga taga-Canada, di ba? Soon, magkakaroon tayo dyan. Yes. Yung mga taga-Canada na disciples natin, hello sa inyo. Good morning, hi. English nga pala doon. Happy anniversary. Ako sana babati nun pero ikaw na. binati mo na kaya. Happy anniversary po sa inyong lahat at welcome po sa atin pong celebration today. So, ang dahilan po, alam niyo kung bakit tayo nandito at nagse-celebrate ng ating anniversary, ay dahil ito po yung pagkakataon na tayo ay magpasalamat sa ating Diyos sa lahat ng ginawa niya sa isang taon na lumipas. Yes, sineselebrate po natin actually hindi lang po yung church, kundi yung kabutihan din ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Alam kong maraming ginawa si Lord sa buhay nating lahat, di ba? Kaya karapat-dapat lang no, na tayo po ay magpasalamat sa Lord. Ang dami man nating hinarap na mga challenges this year, pero buhay pa tayo, di ba? At malakas, matatag. Kaya naman, dahil sa kabutihan lamang yan ng Panginoon. Kaya sabi mo naman, uli sa katabi mo, Happy Anniversary. So paano na lang kaya kung walang simbahan? Isang lugar na pwede nating puntahan every week na makakaranas talaga tayo ng rest in the Lord, makakaranas tayo ng kapayapaan at kagalakan. At mga leaders na patuloy na nagpapaalala, mga cell leaders na patuloy na nagpapaalala sa atin, na huwag tayong magpo-focus sa mga nangyayari sa ating paligid, kundi sa mga pangako ng Diyos. Amen. Kaya nagpapasalamat din po kami na kami po ay pastor pero meron din po kaming leaders at yan po ay si Pastora Cynthia and Bishop Francis na talaga namang laging gumagabay sa amin. Alam nyo, ang dami din naming challenges sa buhay namin this year but praise God, buti na lang meron kaming pastor.
At salamat din sa aming mga primary leaders, cell leaders, at yung mga faithful disciples of our church na patuloy na nagtitiwala sa amin bilang kanilang mga pastor at pinipiling maglingkod sa Diyos kahit pa nga na marami silang mga personal na challenges sa buhay nila. Amen. Kaya nga this year, we continue to hold on to the promise of God ng great expansion at may victory at increase pa yan. So This muli year. po, happy 16th anniversary po sa ating lahat. At sama-sama po nating enjoy ang araw na ito, nakasama po ang presensya ng ating Panginoon. Amen. Happy So po, anniversary. happy anniversary, everyone. Happy anniversary. So, naiwan na ako because isa po sa mga tinitignan ko pagdating sa uri po ng paglilingkod ay walang iba kundi ang taong akin pong ipapakilala sa inyo. She is a woman of faith, a woman of prayer, and a woman whose love for God is consistent. Noon hanggang ngayon. Nakilala ko po siya, dalaga pa po. Siya, dalaga pa rin ako noon. At hanggang ngayon, talaga namang hindi po nagbago yung pagmamahal niya sa Panginoon. I thank the Lord for her life kasi sa lahat po ng pinagdaanan ko, ng pamilya ko, at ng ating church, alam niyo po, lagi ko po siyang i-inform. Kasi po, lagi ko hinihingi prayer niya kasi alam ko kasama po namin siya lagi sa buhay namin na nakaalalay po sa amin. I would not be who I am today if not for this woman. She is my spiritual mother who has full authority to speak over my life. Ladies and gentlemen, please help me welcome to give us an inspirational remarks, Pastor Cynthia V. Alvarado. Isa pong maganda at pinagpalang araw po sa bawat isa po sa inyo. At tunay nga po na ang Diyos ay tapat sa ating mga buhay. Happy 16th anniversary. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, sa inyong kanan, happy 16th anniversary. Sabihin nyo po sa kaliwa, sabihin nyo, happy 16th anniversary. Sige naman po, batiin niyo po, dito po ay ating pong celebration at dapat lahat po tayo ay natutuwa, nagse-celebrate. Sige nga po, sabihin niyo, happy 16th anniversary! Hindi ko po nakikita lahat. Sigaw nga po natin, happy 16th anniversary! Praise God! We give all the glory and thanksgiving to our God for 16 years of God's faithfulness in your life at lalo na po sa buhay ng inyong mga pastor. Sa buhay ni Pastor Raymond, ni Pastora Rose, at sa buo nilang pamilya, kay Hannah, at ngayon ay ganun din kay Jed at kay Baby Luke, diba? For 16 years ay tunay nga na pinagbuti nila ni Pastor Raymond, ni Pastora Rose ang paglilingkod sa Diyos ng may katapatan sa pagpapahayag ng magandang balita, sa pagdi-disciple, sa paghuhubog at sa pangangalaga ng mga leaders. At ngayon ay meron ng na-raise up na pastor. At yan ay ang kanilang unikaiha na si Pastora Hannah. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. That in the 16 years ay meron ng na-raise up na pastors at meron na rin nakapagtapos ng pastor ministerial training. At yan ay si Michelle na ngayon ay nag-prepare na doon sa Tagum, Davao. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Napakahina po ng palakpak. Glory to God. At ang isa pa rin si Reggie Borjas. Diba? Brojas. Palakpakan nga po natin siya na talaga namang tinapos ang training na ito and praying and preparing for another church na mabubuksan dito po through the
guidance at sa pangangalaga ni Pastor Raymond at ni Pastora Rose na tunay nga po na hindi biro ang mag-raise up ng mga pastors. At salamat na lang talaga ang Panginoon, habi nga kanina, talagang merong church at merong pastor. Great expansion is so evident. Amen? Conquering territories ay napapangyari dahil sa pagtugon at pagyakap sa katawagan ng Diyos sa buhay ni Pastor Raymond at Pastora Rose. Kaya naman lumawak ang gawain at dumami ang mga nakakilala sa Panginoon. Gusto ko lang pong basahin sa inyo ang Isaiah 54, chapter 2 and verse 3. Gumawa ka ng mas malaking tolda, palaparin mo ang kurtina niyon, huwag mong lagyan ng hangganan ang dakong iyon. Pahabain mo ang mga tali, ibaon mo ng malalim ang mga pantulos, sapagkat kakalat kayo sa buong daigdig, aangkinin ng inyong lahi ang ibang mga bansa, at panananahan nila ang mga lungsod doon na iniwanan na. This year, the expansion, di ba, na ating team ngayon, ang victory and increase, ay tunay na ito ay nais ng Panginoon na mapangyari sa inyong mga buhay. At sinimulan na ng Panginoon at pinangyayari na at gusto itong kompletuhin ng Panginoon sa inyong mga buhay. Kaya huwag tayong mag-limit sa nais gawin ng Panginoon sa inyong mga buhay. Amen? Huwag niyong limitahan ang kayang gawin ng Panginoon sa inyong teritoryo. Amen? Sa inyong mga pamilya. Hayaan niyo ang Diyos ay gumalaw ng malaya at gawin ang nais niya. Ang increase, ang victory, ang expansion ay tunay na posibleng-posible na gawin ng Panginoon. Kaya huwag mong limitahan ang Diyos sa buhay mo. Amen? At tunay na talagang ibaon mo ng malalim. Amen? Ang pangtulos kung saan ang paggabay ng Panginoon, ang kanyang layunin ay tunay ng Lord na ito'y maging matatag sa inyong mga buhay. Purihin ang Panginoon sa inyong mga buhay na nagpapatuloy to make Jesus King and Savior in every lives of every people. At di nagpapigil at di nagpaapekto sa mga hamon ng buhay. Maraming mga challenges, maraming mga kinakarap at hindi yan mawawala, but lagi mong tatandaan, ang Diyos ay nasa sa iyo. He will expand your life kung saan nais niya na ikaw ay talagang pagpalain at baguhin. And He will give you victory. Amen. Sa anumang laban, sa anumang harapin. Amen. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan at tapat sa iyong buhay. At He will increase. He will bless your life. Amen. He will bless your business. He will bless all your disciples. Dahil ang Panginoon ay tapat. Huwag ka lang susuko, huwag ka lang bibitaw sa mga pangako ng Panginoon. Na tunay nga na ang expansion na ito ay tunay na nais nating ibigay ang lahat ng kapurihan sa Panginoon. Kaya patuloy lang tayo, patuloy lang kayo magtiwala sa at manampalataya sa Panginoon dahil tunay nga ang Panginoon ay sinasamahan kayo. Kasama ang pagsunod natin sa Kanya, anuman ang anumang mga mangyayari, anuman ang ating kinakaharap, patuloy lang tayong maglingkod at tunay na maging tapat sa ating Panginoon. Tunay nga sa panahong ito, makikita natin na maski sa buong mundo, napakahirap ng mga sitwasyon. Amen. Hanggang ngayon, nandiyan pa ang labanan ng Israel, ng Hamas, at ng mga iba pang lugar doon sa Palestine. But alam natin, God is in control. Merong mga epekto yan sa atin, lalo na yung ating mga OFW, mga Pilipinong naroroon. Kaya tayo, dapat ay patuloy tayo talagang kumilos at palawakin ang kaharian ng Panginoon. Ikaw at ako ay meron tayong mahalagang layunin na nais ng Panginoon na ito'y maisagawa. Amen? At tunay sa pagsama ng Panginoon sa atin, walang imposible, anuman ang mangyari sa paligid natin, ang Diyos ay kasama natin. Amen? Purihin ang Panginoon at patuloy siyang dakilain sa ating mga buhay. But truly, hindi pa natatapos dito ang lahat. Because the many years of God's great expansion, victory, and increase
are just beginning. Amen? So let us continue to go and make disciples and conquer more territories. Amen? Praise God. A blessed 16th year anniversary sa bawat isa sa inyo. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Praise God. Maaari ko po ba ngayong i-take this opportunity to bless our pastors na wala man dito si Hannah, alam ko na nandyan sa online at tunay na there is no distance in prayer at maging po yung mga talagang kaagapay nila to expand the kingdom of God. Ang mga primary leaders ng kababaihan, kalalakihan that we know na another journey, another step na tunay na nais ng Panginoon ng inyong paglakad at hakbang ng pananampalataya sa pagsakop ng marami pang teritoryo ay tunay na kayo ay samahan ng ating Panginoon. Sige po, tumayo po dito. Ito po yung pagkakataon po ninyo na kayo po ay tanggapin ang pagpapala at ang mga panalangin ito kasama ng ating mga disciples na naririto. Sige po, pumunta po kayo dito. Ito po ang katuwang ni Pastor Raymond, ni Pastora Rose, kung bakit na itong ang Church ng Quirino High ay patuloy na pinapalawak, patuloy na maraming nahuhubog na mga buhay at nababago kay Kristo Jesus. Palakpakan nga po natin sila. Purihin nga po natin ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Praise God. Maaari po bang ituon ninyo ang inyong mga kamay sa kanila? Sama-sama tayong magpasalamat sa buhay ng ating mga pastors, mga leaders, na tunay na hindi biro ang kanilang kinakaharap sa bawat araw ng kanilang mga buhay. Salamat, sila'y nanampalataya sa Panginoon. Lord, marami pong salamat sa buhay ni Pastor Raymond, ni Pastor Rose, gandi din kay Hannah, kay Jed, kay Luke. Lord, salamat po, Panginoon, na hindi sila nag-alinglangan sa iyo, Panginoon, nang humakbang ng pananampalatayang yakapin ang katawagan mo, Panginoon, upang maglingkod sa iyo ng buong puso, katapatan, O God. Lord, we thank you sa pagtitiwala mo sa kanila, Panginoon, ng mga buhay ng mga tao, upang sila'y magabayan, Lord, na makilala ka, tanggapin ka bilang Diyos at tagapagligtas, at upang mahubog, Panginoon, O God, to expand your kingdom, O God. Lord, marami pong salamat. Patuloy niyo po silang patnubayan, balutin ng iyong protection, ng iyong banal na dugo. Yung puso nila, Lord, na laging tapat, laging laan, Lord, O God, na ikaw ay mapapurian, malugod sa buhay nila. Lord, we thank you din, Lord, sa mga kababaihan, kalalakihan, na katuwang, Panginoon, at tunay, Lord, na sumusuporta sa vision na binigay mo sa aming mga pastor dito sa Quirino High. Lord, we thank you, Lord, bigyan niyo sila ng patuloy na tapat na puso, Panginoon, na hindi nag-aalinlangan. Yes, Lord, O God. Lord, we thank you, Father God, O Lord, the unity, Father, the humble heart, O God, be upon them. At sila din, Lord, O God, ay makikiging, yes, Lord, O God, kasama nila, Pastor, O God, to expand your kingdom, to conquer more territories, O God. Lord, pagpalain niyo po sila sa kanilang katapatan, sa paglilingkod, Panginoon, ng buong puso, Lord, O God, that we know, Lord, their labor unto you will never be put in vain, O God. Lord, salamat. Sila'y lalawak ng lalawak, hindi sila maglilimita, Panginoon. Lord, ganyan din ang kanilang buong pamilya. We pray. Yes, Lord, na ito din po ay tunay na madala sa iyo, Panginoon, makakilala at tunay na pagpalain mo sila, Panginoon. Anumang mga desire ng puso nila, hihigitan mo pa ito, Panginoon. Lord, we thank you for expansion, victory, and increase in their lives, that it be, Lord, evident, Panginoon. Hindi lang nila na maririnig, makikita, kundi mararanasan nila ito ng lubos-lubos. Salamat, Panginoon, O God. We give you all glory and honor in their lives. In Jesus' mighty name, amen and amen. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng ating mga pastors and leaders. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Muli, happy 16th year anniversary sa inyo, Quirino High. God bless you po.
If you knew me then, do you believe me now? You turn my whole life upside down to the old that He made in you. That's just what the mercy of God can do. Now I'm alive to tell a story how I've overcome, but His goodness and mercy and the power of the blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done, but His goodness and mercy, but the power of His blood. So much power in the blood. Oh, I thought I deserved, oh, to be 6 feet beneath the earth, for all the things I've done, things I said, the choices made that I regret. Oh, I will still be lost. Oh, but for the mercy of God, now I'm alive to tell a story how I've overcome, but His goodness and mercy, by the power of the blood. And I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done, but His goodness and mercy, by the power of the blood. Good morning po. I'm Ethan Nababo, 21 years old, under Stephen Manlabi. To share my testimony po, gusto ko pong i-share sa inyo ang testimony ko sa aking buhay dati. Bago ako nakilala sa Lord, sa totoo lang po, nung lumaki at nagkaisip ako, hindi ko alam kung anong purpose ko sa buhay. Lumaki ako sa poder ng lolo at lola ko sa father side. Kaya hindi ko nakagisnan si mama. Maaga silang naghiwalay ni Papa, pero kahit sa father side ako lumaki, hindi ko rin ganun kadalas nakakasama si Papa. Dahil nagkaroon din agad si Papa ng bagong pamilya. Inikala ko nung dati na magulang ko na yung lolo at lola ko dahil sila na yung nagpapaaral at nagpapalaki sa akin. Kung tutusin, maayos naman ang pagpapalaki ng mga lola at lola ko sa akin, pero deep inside, gusto ko talagang makita si Mama. Kaso, ang tanging information ko lang na alam tungkol sa kanya is nagtatrabaho siya sa ibang bansa. Kaya sa mga pictures ko na siya nakikita, aminado po ako habang lumalaki ako, kulang ako sa gabay ng isang ina at ama. Kaya naging curious ako sa maraming bagay. Nasubukan ko lahat ng bisyo tulad ng pag-inom. Naging addict rin ako sa paglalaro ng basketball, computer. Kung kani-kanino ako sumasama at nakipagbarkada. Kaya dahil sa impluwensya ng mga maling tao, nasubukan ko na rin mag-take ng drugs na nagustuhan at naging bisyo ko na rin. Ganun lang ang buhay ko noon dahil wala nga namang magulang na nag-iintindi sa akin. Then one day, at the age of 13, may isang taong ipinakalala sa amin si Lola at Lolo ko. Inakala ko bisita lang siya without knowing na siya pala yung taong matagal ko nang gustong makita, si Mama. Halo-halo po emosyon mo na nararamdaman ko nung oras na yon at hindi ko alam kung paano ako haharap sa kanya o kung paano ko siya kakausapin. Pero alam ko sa puso ko, masaya naman ako na nakita si Mama. Kaya pala andun siya para kunin kami ni ate
at magkakasama kaming pamilya. Pati na ang aming stepsister na si Abby. Nang nagkakasama na kami, hindi ko alam kung paano sisimulan yung relasyon ko kay Mama. Hindi ko alam kung paano siya pakikisamahan. Paano ako lalapit sa kanya bilang anak. Dahil hindi ko naman siya nakasama bilang magulang, ang taas ng expectation ko noon, ginawa ni Mama para makasama siya. Kaya maraming beses na kino-compare ko yung buhay ko noon kasama ang lolo at lolo ko sa buhay ko ngayon na kasama ang nanay ko. Hindi naging magandang pagsisimula ng relasyon namin ni Mama. Malayo ang loob ko sa kanya dahil hindi ko nga siya nakagisnan. Sinubukan kong mag-adjust pero madalas ay nagkakasagutan kami, kaya para sa umiwas sa away namin dalawa. Hindi naging maganda yung panimula ng relasyon namin ni Mama. Malayo ang loob ko sa kanya dahil hindi ko nga siya nakagisnan. Sinubukan ko mag-adjust pero madalas ay nagkakasugutan kami. Kaya para umiwas sa away namin dalawa, lumalabas na lang ako. Mas ginagawa kong kalsada at basketball. Mas ginagawa kong bahay ang kalsada at basketball court. At mas itinuturing kong pamilya ang mga kaibigan ko. Mas gusto kong sa labas na lang ng bahay. Mas gusto kong matulog na lang sa court kaysa umuwi. Nagpatuloy ang ganong pakiramdam at sa totoo handa akong panindigan ng iyong ganong buhay. Pero si Lord pala ay hindi pumayag sa mga planong iyon. Bagamat nakaranas na akong mga pag-church dati. Pero iba ang pinaramdam ng Diyos sa akin nung dumalo dito sa Vision Church. Naalala ko noon, may isang moment na binigyan kami ng time during our weekly prayer para sa personal na makausap si Lord. At yun, naging turning point ng buhay ko. Sinabi ko sa Diyos, during that time na, Lord, baguhin mo po ako. Gusto kong lumapit sa iyo, maglingkod, samahan mo ako. Glory to God dahil binigyan niya ako ng panibagong opportunity para makabalik at makabangon muli sa pananampalataya. Kaya gusto ko pong magpasalamat kay Tita Elena at Tito Atoy sa pag-invite sa akin dito. Simula nung bumalik ako sa pagsiserve at mas pinagtibay ko pa yung relationship at faith ko kay Lord. And when I encountered Jesus, iba yung pangusap sa akin ni Lord. Siguro dahil sa pagkakataong ito ay mas bukas ang puso ko para tanggapin at kilalanin siya sa buhay ko. Hindi naging madali yung journey ko as a Christian, but thankful ako kay Lord kasi naramdaman ko na lahat ng paghihirap at hinaharap ko sa aking buhay Kristiyano ay kasama ko siya. Kaya naman lahat ng mga maling bagay na nakasanayan ko noon ay unti-unti ko nang nababago with the help of the Lord. I am beyond blessed and grateful na dito po tinanim ni Lord sa Vision Church Quirino ay kasama ng aking buong pamilya. Buong pamilya na nagsiserve sa Kanya. This church helps me na ma-develop yung mga weakness ko and ma-discover yung mga strengths ko na hindi ko inakalang meron pala ako. Gusto ko rin pasalamatan ng leader ko na walang sawang nagtiyaga, nagpaalala at patuloy na nag-encourage sa akin. Salamat kay Steven dahil ilang beses na akong naging pabaya at sa paglilingkod ay hindi ako napagod na hindi mo ako pinabayaan. As I serve the Lord continually, I promise na yung faith at relationship ko kay Lord ay hindi ko na muling ipagpapalit sa kahit anumang mga bagay dito sa mundo. Dinalikuran ko na ang dati kong mga bisyo at patuloy ko pa rin ikilalanin kung sino si Lord sa buhay ko. At habang minamahal ko ang Lord, mas pinapahalagan ko rin ang relasyon ng aking relasyon ko sa aking pamilya, lalo na kay Mama.
Maaring marami ang pagkukulang pero alam kong unti-unting nakakabawi ako sa aking pamilya. At kung dati ay hindi ko alam ang purpose ko sa buhay, ngayon pinaalala sa akin ni Lord in Jeremiah 29:11. Sabi dito, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a good future." Kaya naman mula ngayon, ay buong puso ang nagtitiwala sa mga gagawin ng Lord sa buhay ko because I know He is always in control. Sa ngayon, ako po ay nasa 3rd year college taking up Bachelor Science in Tourism Management. Meron rin po ang dinidisciple na mga kabataan at ang dalawa po doon ay regular na po dito sa church. Muli po, ako po si Ethan Abapo, moving forward to my expansion, victory and increase. Thank you po. Good morning po. Ako po si Marie Christine Pagarigan, 40 years old, under Sis Elsie Labaco. At the age of 18, ako po ay nabuntis, kaya nag-asawa po ako ng maaga. Bilang isang batang ina, hindi po madali ang mga hamon ng buhay na dumating sa amin. Hindi po ako handa sa realidad ng buhay. Hindi din po ako handa sa pagiging isang magulang. Dahil sa hirap ng buhay, hindi naging maganda ang simula ng aming pagsasama bilang mag-asawa. Lagi kaming nag-aaway, nagtatalo sa mga bagay-bagay, kahit walang kwentang pinag-aawayan pa din namin. Madali kasi akong magalit, kaya kahit maliit na bagay, lumalaki at pinag-aawayan namin. Maski pera, pinag-aawayan namin. At yung pagsasama namin ay parang tunay na labanan, parang gera araw-araw sa bahay. Dumating sa point na ayaw na naming makita yung isa't isa. Ugali ko pa naman yung manumbat, manisi. Sinisisi ko sa lahat sa asawa ko yung mga paghihirap na nararanasan namin. Nagtrabaho na rin ako, pandagdag sa aming mga gastusin. Pero hindi pa rin sapat. Doon ako nagtatanong kay Lord, bakit nang hirap? Bakit ganito ang aming buhay na meron ako? At nagsimula na akong i-compare yung sarili ko sa iba. One Sunday, sinama kami ng panganay kong anak na si Erica dito sa church. Anointing of oil yung celebration nun para daw ipag-pray kami as a family. Pinursige niya talaga kaming makasama. Kasi siguro nga nakikita niya yung mga awayan namin ng daddy niya. That was January 2019. Mula nun, nagtuloy-tuloy na kami. Then August 16 and 17, that same year, ay nag-encounter ako at doon na nagsimula yung Christian journey namin as a family. I attended the PEPSOL classes at cell group at tuloy-tuloy. At dahil doon, unti-unting binago ang pananaw ko sa buhay. Isinuko ko na ang bad memories at bad attitudes ko. Gusto kong magbago at nangyari yon dahil sa tumitibay na relasyon ko sa Lord. Dati, ang gusto ko lang ay magkaroon ng church na aatenan. Pero ang ibinigay ni Lord hindi lang church, kundi pati mga tao na tutulong at mag-encourage sa akin pagdating sa spiritual life ko. Binigyan niya din ako ng leader na si Sis Elsie Labaco na handang makinig, damayan at i-push ako bilang isang cell leader. Simula nun, sinurrender ko ang buhay ko kay Lord. Nagsimula na rin ang maraming pabor at blessing na binigay niya. Isa sa pinakamagandang blessing ay ang pagkakaroon ng dream house ko na magkaroon ng sariling bahay. Sa ilang taon naming nangungupahan at sa totoo ay wala namang kaming kakayahan, ay saka pa kami binayayaan ng isang condo unit sa Quezon City. Yung expansion na pangako ng Lord sa amin ay ibinigay niya bago matapos ang taong ito. Napatunayan kong hindi sa sariling lakas o galing, kundi sa pagkilos ng Diyos. Minsan ay parang pinahihirapan niya tayo
pero yun pala ay pagbibigay daan para sa mga bagay na gagawin niya sa ating buhay sa tamang panahon. Muli, ako po si Marie Christine Bagarigan, under Sis Elsie Labaco, moving forward to my expansion, victory, and increase. Hello. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At happy EXBI sa buong Vision Church. Quirino family. Ako po si Ruel Montalvo, 46. At ang aking pong seal leader ay si Brother Romy Gala. Nakatayo po ako sa inyong harapan. Ngayon, sa isang taon ay nabubuhay na hindi alam ang patutunguhan. Mula po sa aming probinsya sa Mindoro. Nakapag-asawa po ako sa hindi tamang panahon at sa utos na rin ang aking katatandang kapatid. Nagpakasal po kami sa hindi tamang dahilan at panahon. Taong 1999, nakipagsapalaran po ako sa abroad bilang electrician. Dahil po sa hindi magandang balita na nakarating sa akin na pangyayari tungkol sa aking katunguhan. Naghanap ako ng outlet ng sama ng loob ko doon sa ibang bansa. At doon ko nakilala si Philip. Si Philip, kung rin po sa kabataan, ay isang brand ng sigarilyo na hindi po siya tao. Minahal ko siya, minahal din niya rin ako. Hindi kami naghiwalay mula noon. Kasabay ko rin po si Philip na nakarelasyon din, si Mary Jane. Mas kilala po sa tawag na marijuana. Taong 2021 po bumalik ako sa Pilipinas, mas marami pa akong nakilala na naging kaibigan. Alak, bato, nakipagrelasyon sa ibang babae, naging manager din po ako sa isang club sa probinsya, isang negosyo na prostitusyon. Gabi-gabi umiinom, sigarilyo, lahat ng masasamang bisyo na nagsama-sama pa. Napunta naman ako sa Manila upang magtrabaho sa aking kapatid at patuloy na rin ang aking bisyo. Ngunit sa kabila ng aking bisyo ay wala po akong naggabyadong tao. Matulungin ako sa aking kapwa at mapagmahal ako sa aking dalawang anak. Ito na yun. Medyo. Isang araw dumating ang isang malaking pagsubok sa buhay ko. Na-diagnose ang bunso kong anak na si Justin sa cancer. Sa edad na 6 na taon. Noon, kiniston ko po ang Diyos. Bakit hindi kinima sa akin? Iyon. Bakit ako nawalang kakayahan? Paggamot na kailangan kasakit ng kanser na sakit na ng aking pinagdadaanan at kawalan ng Diyos at kapaitan habang nakakumpay ng aking anak. Merong hospital bill na kailangan bayaran na mahigit 60K na ilalab para may labas ang aking anak. Mula kumilos ang demonyo upang akong ilubog sa impyerno. Nangumusta ang aking kaibigan at naikwento ko ang aking problema at inalok niya ako sumama sa kanyang racket. Malaki daw ang kikitain sa isang gabi at matutubos ko ang aking anak. Basta mag-drive lang daw ako. Doon ko nalaman na isang hitman pala ang aking kaibigan. Umayag ako sa kasunduan na sobrang desperado. Nung bago ang aming lakad, uminom kami, naglasing. Tanghali na ako nagising. Sa bagong kumilos ang Diyos sa akin at iniligtas niya ako sa panganib.
tumawag ang aking kapatid at ibinalita na may pambayad na sa ospital. Kaya, nagpaalam ako sa aking kaibigan na hindi na ako sasama sa lakad nila. Alam ko ang Lord ang gumanap para upang matuloy ang mapahamak ng aking sasama. Makalipas ang ilang buwan, kapag laban ang aking anak ko sa kanyang sakit, muli ay tinerapy ang lahat ng bugbog sa injection. Sa kasumang palad po ay binawayan po siya ng buhay. Muli ko naman pong sinisi ang Diyos. Kung bakit mahirapan ng huli ng aking ina. Naisip ko na rin po sa sitwasyon ito na hindi siya totoo at hindi siya mabuti. Tuloy na rin po kami nagkahiwalay ng aking asawa at noon sa hindi magandang balita na nakarating sa akin habang ako'y nasa abroad. Ngunit ang karelasyon ko at ang alak at sigarilyo ay patuloy pa rin. Nagkaroon ako ng bagong pamilya at siyang unti-unting nagdala sa akin patungo sa pagkakilala kay Jesus. January ng taong ito ay ginamit ang Panginoon na lubusan siyang nakilala at magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. Mabuti na lang at lakas ng loob na imbitahan kami ng Sunday service ni Chig. Chig ang nagdala sa amin sa church at ang cell leader ko ay si Brother Romy Galang. Unti-unting namulat ang aking mata at kaisipan sa bagay na malipin sa akin habang panahon. Mula nang na-encounter ko noong May 27, 2023 kung saan maraming revelation si Lord na pinakita sa akin. Mula noon, tuluyan ang tinalikuran ko ang aking bisyo gaya ng alak at sigarilyo. Saksi dyan ang aking kasama sa trabaho at si Manang na laging binimilihan ko ng Yossi. Sabi ko pa nga, baka sa iba, sabi pa nga ni Manang, ay baka sa iba na daw ako bumili ng Yossi. Ilang buwan kong hindi bumili sa kanya. Salamat na bawasan ang customer ni Manang. Sa pagtitinda at hindi malugod, ayon sa hindi malugod na mula sa verse ng aking everyday devotion, 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na Espiritu? Na tinanggap niyo mula sa Diyos kung ganun. Ang katawan ninyo ay hindi kundi sa Diyos dahil tinubos kayo ng Diyos napakalaking halaga kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Araw-araw pa rin akong laban sa tawag ng bisyo at kasalanan. Ngunit sa tulong ng pakikinig everyday Sunday at sa aming mahal na pastor at sa pastora sa pagdalo sa mga cell group, pagdaan sa mga proseso mula sa encounter hanggang soul and classes na pagbabasa ng Biblia at devotion with journal na pagtagumpayan po ito. Pangamat hindi po alam ng sagot sa tanong ng Diyos kung bakit niya kinuha ang aking anak. Ngayon isa lang ang alam ko. Mahal ako ng Diyos. Kaya niya na sa lugar ngayon ng anak ko kung saan walang naghihirap at kasakit siyang maramdaman kundi puro kasiyahan sa piling ni Jesus. Ako po si Roel. May pangit na karanasan pero magandang kinabukasan ng mas the best kinabukasan ng masaya sa Diyos may kapal. I'm moving forward to my expansion and victory in English. Maraming salamat po and happy anniversary.
Hello. Hello po sa ating lahat. Ako po si Micah Leslie M. Labajo, 24 years old, under Pastora Rosemary Alex at panganay sa 3 magkakapatid. Ako ay produkto ng Kids Network. Dahil bata pa lang ako, ay kasama ko na ang mga magulang ko. Pero hindi dahil ako ay laking simbahan, ay born again na ako. Born again na ako since birth. Sa totoo, hindi ko agad naiintindihan ang mga bagay na iyon noon. Maraming bagay akong nakikita sa mundo at sinusubok akong makiayon. Masyado rin akong mahiyain at takot sa mga bagay-bagay. But thank God for my church na may process na ibalik ko ang aking original design. Kaya at the age of 11 ay nag-encounter ako at naging cell leader. Nag-aral ako sa Christian school mula preschool hanggang junior high. At sa UE Manila naman ako noong senior high at college. Dating OFW si Papa at housewife naman si Mama. Maayos ang pamumuhay namin noon at wala akong problemang iniisip, lalo na sa pinansyal. Pero dito pala ako at ang pamilya ko pinakasusubukin. Nagka-problema sa kumpanya nila Papa at saktong nagka-pandemic, kaya kasama namin siya dito sa Pilipinas nung nag-lockdown. Nag-worry ako kung paano ako makakapagtuloy sa pag-aaral dahil siya lang ang nagtatrabaho sa amin. Halos 1 taon siyang hindi nakabalik sa barko dahil sa pandemic. Nabuhayan naman kami ng loob nung makakabalik na ulit si Papa sa trabaho. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, ay naaksidente naman siya doon after 1 month at nagresulta ng disability niya. Meaning, hindi na siya pwedeng makabalik ulit sa pagtatrabaho. Doon nagsimula ang aking mga discouragements. Palaging pumapasok sa isip ko ang mga sunod-sunod na pangyayari sa aming buhay. Sabi ko, bakit yung iba mula sa wala papunta sa pagkakaroon? Tapos kami, mula sa pagkakaroon ay papunta sa wala. At lalo pa akong na-discourage nung mahinto ako ng pag-aaral ng 3rd year college. Ni sa panaginip ay hindi ko inakalang mangyayari sa akin iyon. Dumagdag pa ang burden na dahil ako ay panganay na anak, gusto kong matulungan ang pamilya ko sa finances. Kaya naisipan kong subukin ang suggestion sa akin na mag-post on social media para humingi ng tulong sa pag-aaral ko at sa needs ng family ko. Pero binigyan ako ng wisdom ng Lord na rumakit sa pamamagitan ng pagme-makeup para sa mga prenups, mga debut at iba pang events. Naging tapat ako at ang pamilya ko sa paglilingkod sa Diyos sa gitna ng mga pinagdadaanan namin. Sobrang hirap sa kalooban, pero alam kong nakikita ng Lord ang mga puso na amin. At tapat talaga ang Diyos dahil yung pinsan kong nagtatrabaho sa ibang bansa ay sinagot ang aking pag-aaral hanggang makapagtapos ako. Sinamantala ko naman ang pagkakataong iyon, kaya habang nag-aaral ako ay pumasok ako sa isang industrial factory. Grabing pagod ko dahil nagbubuhat ako doon ng mga galon-galon na kaming chemical para ilagay sa paleta. Sabi ko sa sarili ko, pansamantala lang ito. Ayaw ko ng ganitong trabaho, hindi ito ang pinangarap ko. Tinapos ko lang 6 months sa trabahong iyon dahil face-to-face classes na kami. Noong January 2023, nag-start na ang OJT ko sa isang accounting firm sa Makati. Sadyang hindi tumitigil ang pabor ng Lord kasi nang matapos ko ang required hours ko for OJT, ay inabsorb na agad ako sa trabaho. At takot rin ako noon ay baka mahirapan akong maghanap ng trabaho pagka-graduate ko.
Pero dahil sa katapatan ng Diyos, at alam kong dahil din sa paglilingkod naming buong pamilya sa Kanya, hindi pa man ako nakakatapos sa kurso kong BS Management Accounting, ay may trabaho na agad ako. At hindi pa siya tapos doon. Dahil nung nagtanong sa akin ng boss ko kung magkano daw ang rate ko, sa isip ko, ano ang karapatan kong magbigay ng rate samantalang hindi pa ako graduate at wala pa ang ganong work experience. Pero paglingkod ng Diyos, laging may pabor kaya binigyan agad ako ng above minimum rate. Isang bagay lang ang nakita ko sa ginawa ng Lord sa buhay ko. At yun ay ang pananampalataya at pagtitiwala ko sa Kanya. Dati kasi ay palagi lang akong tiwala sa kakayahan ng magulang ko. Jeremiah 29:11 says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." And Ecclesiastes 3 verse 1, "There is a time for everything and a season for every activity under the heaven." Pinanghahawakan ko ang sinasabi sa akin ng Lord na may magandang plano siya sa buhay ko at nilalagay niya ito sa tamang panahon para sa ikabubuti ko. Dahil sa aking mga past negative experience, naturuan akong mas lumalim sa faith ko at sa paglilingkod ko sa Kanya. That is why kahit ang dami kong gawain sa buhay, serving God while working full-time, masasabi kong ang blessed ko kumpara sa mga tao na sa trabaho o pag-aaral lang umiikot ang buhay. Muli, ako si Michael Leslie M. Labaco under Pastor Rosemary Alix, moving forward for my expansion, victory, and increase. Happy anniversary!